Pambansang loyalista, dito mo makikita. Pambansang loyalista, dito makikita ang totoong balita. 1, 2, 3. Pambansang loyalista, ito ang the best. Mga ka-PL, may nabuo na namang isang grupo na ang pinaplano ay pagpapatalsik laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Pero kasamaang palad nila, mga ka-PL, kamalas-malasan nila, mga ka-PL, nabuking ng isang hepe ng AFP. Belat. Buti na lang at magagaling itong ating kasundaluhan. Ang buong balita, eto po. Basahin ko po, pero bago po tayo magsimula, makikisuyo sa mga hindi pa po nakasubscribe. Baka naman. At pakiclick na rin ang notification bell para updated sa lahat ng upload at huwag nyo pong kalimutan. Pa-like na rin po sa video. Maraming salamat. Makikisuyo lang. Magpaplano pa kayo. Kung di ako nagkakamali, mga ka-PL, pangalawa na ito eh. Yung nauna, na-booking, hindi natuloy. Eto, pangalawa, booking na naman. Sino ba kasi ang namumuno sa inyo? Si Trililing? Ito, AFP, nilantad planong pagpapatalsik kay PBBM. Naku po. Inilantad ni Armed Forces of the Philippines o AFP Chief Romeo Brawner na mayroong destabilization plot laban kay Pangulong Bongbong Marcos. Ani Brawner, ilan sa mga sangkot sa planong destabilization laban sa Marcos administration ay mga dating opisyal ng AFP o ayon. Kaya nasabi ko po na baka ang nangungulo sa kanila si Trililing kasi mga dati pong opisyal ng AFP. Teka, opisyal ba ito o dati pong mga opisyal. Ayan. Minalas-malas. Ito pa. I talked to some of them and I told them, Sir, you have the right to do that because we are in democracy. But please do not involve the active personnel of the AFP, saad ni Brawner. Nakausap niya na nga no? Sir, may karapatan po kayong gawin yan. Kasi meron po tayong demokrasya. Pero, huwag lamang po ninyong isasama ang mga active personnel. Dahil siguradong malilintikan sila. Parang ganon. Diba? Hindi lang nilagyan ng dugtong. Pero, doon man talaga ang punta niyan, mga ka-PL, kapag mayroong mga active personnel na mga kasundaluhan. Diba? Laglag talaga sa serbisyo yan. Nanawagan pa umano ang mga dating opisyal ng mga kudeta dahil dapat na umanong palitan ang Pangulo. Aba, nagmamagaling kayo. Gusto nyo nang palitan ng Pangulo? Sinong ipapalit ninyo? Si Inang Lenlen. Pero, mga ka-PL, delikado ho dito ang pangalawang Pangulo, si Inday Sara. Lalo na sa mga tao makikitid ang utak. Malamang sa alamang sasabihin ho nila. Hindi kaya mga kaalyado ni Inday yan? Marami tayong mga kababayan ganyan, mga ka-PL. Sa pag-aakala nilang nagmamadali si Inday maging presidente. Hindi ganun ang mga Duterte.
Ha? Ito inuunahan ko na kayo. Walang kinalaman dito ang pangalawang Pangulo. Maganda ang relasyon ni Pangulo at ng pangalawang Pangulo. Maganda. Sino may pakana nito? Mga dating opisyal lamang ng kasundaluhan. Ha? Baka mamaya ididikit ko na naman ang pangalan ni BP Sara dito. Inuunahan ko na kayo mga mahihina ang kokote. Lahat na lang ng mga merong hindi magagandang mangyayari pa lamang, ipinapahid ninyo o ipapahid ninyo sa pangalawang Pangulo. Gusto nyo talagang mag-away ang dalawa. Kayo po ang sumisira sa unity Ang Pangulo at ang pangalawang Pangulo, pilit nilang wag masira. Pilit nilang ginagawa na wag masira ang relasyon nila. Pero kayo, pilit naman ninyong sinisira ang relasyon nila. Uulitin ko, walang kinalaman dito ang pangalawang Pangulo. Baka mamaya ipahid na naman ninyo ito. Idikit na naman ninyo ito sa pangalawang Pangulo. May mga vlogger po na ganyan ang mentalidad kung mag-isip. Masyadong advanced pero palpak, mali-mali po. Ito binalaan naman ni Browner ang mga kasalukuyang tauhan ng AFP na huwag sumama sa destabilisasyon. Dapat lang. Pero delikado pa rin. Paano kung meron po silang malaking pondo? Yung as in malaki hindi yung 100,000 lang. Mani, dapat milyon, bilyon. Dapat ganyan kalaki ang pondo nila para maisakatuparan po ito. Paano? Bakit kailangan ng malaking pondo? Pera lang katapat ng mga yan Totoo yan mga ka-PL. Halimbawa, merong tayong 20 na general. Halimbawa lang 20 Alam naman natin marami tayong general sa bansa Halimbawa na lang, meron tayong 20 general. Sumatotal na po yan ng mga kapulisan at kasundaluhan. Nakuha nila ang mahigit sa kalahati dahil nabayaran po nitong malaking halaga nila. Milyon para lang makiisa sa pagpapatalsik sa Pangulo. Matutupad ba ang pagpapatalsik sa Pangulo? Abay, oo. Lagpas po sa kalahati ng general Nasa kanila na Ang mga tauhan niya susunod na rin po Kasi nga general sila Susunod po yan kung ano po ang iuutos sa kanila. At di hamak na mas marami sila. Sigurado may isasakutuparan po. Pero kung wala silang malaking pondo, tumambay na lang kayo sa pansitan. Malabo yung pinapangarap ninyo o pinaplano ninyo destabilization plot o pagpapatalsik sa Pangulo. Ito pa. Once we find out any active personnel involved in this plot, we will act swiftly but judiciously. Ayan. Tanggal sa serbisyo mga ka-PL. Isiniwalat ito ni Browner sa isinigawang Joint Chains of Command at Chief of Office Ceremony ng Western Mindanao Command at Inspector General ng AFP sa Camp Don Basilio Navarro sa Zamboanga City nitong Nobyembre at 3. Kailan lang? Kabago-bago lang mga ka-PL. Buti na lang talaga. At inilantad kaagad. Kasi kung hindi, kung itong si Browner mga ka-PL, nabayaran nitong mga dating opisyal na may masamang pinaplano sa Pangulo, na patalsikin siya,
halimbawa lang nabayaran siya ng malaking halaga. Nalaman niya na. Nalaman ni nung mga loko-loko. Uy, nalaman ni Browner na yung plano natin. Bayaran natin siya. Milyones para lang manahimik. Eh, siya lang nakakaalam eh. Di ba? Sir, bayaran ka namin ng 10 milyon, manahimik ka lang. Tapos, ang boxing mga ka-PL, buti na lang po. Ha? Walang utak. Yung mga nagpaplano ng destabilization plot laban sa Pangulo. Ayan. Hindi nila naisip bayaran si Browner. Pero saludo po tayo kay Browner dahil sa kanyang husay, nalaman niya kaagad ang masamang pinaplano nito mga dating opisyal ng AFP na destabilization plot laban sa Pangulo. Ayos! Sir, saludo po kami sa inyo. Hanggang dito lang po. Maraming salamat sa inyong lahat mga ka-PL. Mag-ingat kayo lagi. Be blessed.